Greetings and welcome back to another episode of SciCast, where we speak out, inform the public, and motivate people to take action on many different issues. Additionally, by creating thought-provoking and educational podcasts, we hope to encourage collaboration, information exchange within the Lasallian community. Today is May 10 and the time being is 3:40 p.m. So we have a fascinating episode for all of you today. Tama ka dyan, partner. Heat up your career game with today's episode, Let's G Psychology Episode 3. Kaya tune in for scorching insights and novel strategies that will propel you towards success and self-discovery. Dagdag ko lang rin, partner, na in this podcast, we will delve into the realm of career and personal development. Pero, oops, pare, paano to? Magpapaka-mysterious na lang ba tayo buong episode? Di mo ba tayo papakilala? O nga no, ang pogi pa naman natin today, partner. Mas lalong sayang kung hindi nila makikilala yung pangalan mo. Joke lang. Grabe naman yun, partner. I love the confidence, pero kaya lang to, huy. Anyways, magpapakilala na muna ako, okay? Hello guys, we are your hosts. I am John Axel Pancho from PSY11. And I am Drew Gabriel S. De Vera from PSY11. And with our special guest today. I am Senya Grace V. Katabay and I am also from PSY11. And in this episode, we're going to dig deeply into exploring ways and ideas that will enable you to take charge of your personal and professional path and realize your greatest potential by employing the knowledge and personal insights that we can. Pero punta muna tayo sa first part ng ating episode today, yung kamustahan part. So, guys, kamusta naman kayo so far? Okay lang din naman on my part, pero sa pagkakakilala nga nila sa akin na merong internal cooling daw sa katawan. Jacket ka pa. Medyo nahihirapan na rin ang humabol sa init ngayon kasi tingnan mo naman yung highest na heat index natin ngayon, 51, 53. Yung highest. Yun nga. Grabe, sobrang taas. So, kahit sa akin talaga, nahihirapan na rin ako. Kaya minsan, wala na rin akong jacket paglabas kahit sanay na ako. Kasi mainit. Sa akin naman mainit talaga. Kasi ayoko naman lumabas ng bahay kasi nakakapaso yung init. Hindi siya healthy para sa katawan. Kung sinasabi nila na maganda na aarawan tayo, ay hindi. Kasi mainit talaga. Yun. Ako naman, grabe talaga, like sobrang init. Alam mo ba guys, halos sa bedroom ko, usually buong araw, nakabukas na yung aircon sa kwarto ko talaga. And nang dahil doon, parang ayoko na rin lumabas ng kwarto kasi once na lumabas ka sa bedroom, feeling ko nasa sauna ako kasi wala pang 1 minute, parang pinapawisan na talaga ako. Kaya mas gusto ko na talaga magstay sa bedroom talaga para mas makapag-relax and hindi masyado mainitan. Buti ka pa nga may aircon. Kasi kami sa bahay, electric fan lang talaga siya. Tapos puro open lahat ng bintana kasi sobrang init nga talaga. Kaya ayun. So, ayun, buti nakaka-survive pa rin kahit sobrang init na ng panahon. Paano kaya, wait lang. Paano kaya ang ating mga listeners? Kumusta naman sila? Kung nakakahabol pa sila sa sobrang taas na heat index natin ngayon. Kaya nga. Siyempre, hindi naman lahat nakaka-afford nung aircon na yan. Yung iba, kagaya lang din namin, mga naka-electric fan lang din. I think what is most important talaga is syempre uminom din ng maraming tubig para to stay dehydrated. Ayun, di ba? And ayan, of course, let's take a moment then to see how everyone is doing, especially to our dear listeners out there before we get started on today's topic. So, guys, how are things going for you today? We hope your day is filled with peaceful and joyous ones kasi huwag tayong papapekto sa init kahit sobrang taas nga. Stay positive naman tayo. Tuloy-tuloy lang ang laban kahit mainit. Hindi pwedeng papakabog tayo sa init. Yes, wag tayong magpapatalo sa init. Grabe talaga. Pero yun, stay safe guys. Diba? Gaya nga ng sabi namin kanina, diba? Stay dehydrated para maiwasan din natin magkasakit talaga. Ayun.
Ayun. So, kaya eto na. Lika na sa ating career and self-development journey. Sheesh! So, prepare to be informed, motivated, and involved. Whether you've been listening for a while or this is your first time. Let us dive straight in. Partner, meron pala tayong nakahandang question of the day dito. Nakalagay dito, what strategies do you employ to maintain a healthy balance between advancing your career goals and nurturing your personal growth and well-being? Para sa akin, actually medyo mahirap yan. Pero I think the key is time management. We have to set a particular time for our career and at the same time, we also need to find time to relax, 'di ba? Like I know career is very important, pero wag natin kalimutan na wag nating pababayaan yung sarili natin, 'di ba? Napaka-important din na kailangan i-prioritize din natin yung yung health, 'di ba? Wag natin kakalimutan yun. Ang dali mga partner. Sa akin naman, on my side, para magkaroon ng healthy balance, for me sometimes kasi pag nakaka-burnout na yung ginagawa ko for my goals and my career, nag-i-incorporate ako ng mga hobbies ko in the middle of doing my important things in life. So kunwari nagsa-study ako, pero medyo burned out na nga ako. Minsan, gagawan ko siya ng flashcards or basta para ma-engage ako lalo dun sa pag-aaral. So kakaroon ako ng motivation na magpatuloy ka kahit pa paano. Meron akong friend, ang ginagawa niya kapag hindi na siya, halimbawa, nag-aaral tapos biglang, ay, nababurnout na ako, mag-icebreaker muna ako, ganun. Tapos ang ginagawa niyang icebreaker is yung naglalaro muna siya ng mga online games niya. Tapos, after parang siguro 5 minutes na laro, tapos balik ulit siya sa pag-aaral. Sabi niya, nakakatulong naman daw talaga yung ganun. Tapos, siguro, yung para sa akin, dito sa question na to, para mabalance mo yung pag-achieve mo ng goal mo, mas siguro kung kukuha ka or magte-take ka ng career path na aligned dun sa gusto mong mga hobbies or halimbawa, into writing ka, into sports, into reading, yung mga ganun, mas better kung magte-take ka ng path na aligned dun para hindi lang puro aral sa ganito, aral ng ganyan, hindi ka lang nakafocus sa aral kasi nag-e-enjoy ka rin habang nag-aaral ka. Yan talaga, napaka-important din talaga na yun nga, magkaroon tayo ng study habits. And yun nga, gumawa tayo ng strategy na mas maging interesado tayo sa inaaral natin para hindi tayo nasa stress or nape-pressure, di ba? Pero eto mga guys enhancing one's professional life and personal development are the two primary purposes ng career and self-development practices and techniques. When it comes to professional development, people usually concentrate on moving up the career ladder. Ang dali mo nga, partner. Sasabihin ko ba? Oo, kasi sa bagay yung mga gugustuhin nila na nakafocus lang sila sa career nila, hindi yung parang mas doon na sila nakafocus sa pag-achieve ng goals nila. Hindi na nila naiisip na, ay, kailangan ko rin mag-enjoy. Ganon. Na parang nawawala na. Lagi na sila nandun sa track nila. So, siguro kung sa iba, boring yung ganon. Pero sa kanila, siguro nakakatulong. Tapos, sa iba naman, kailangan talaga nila na mag-enjoy sila para ma-achieve yung goal nila. Pero dapat hindi palaging naka-center ka lang sa goal nun. Kailangan, syempre, may enjoyment pa rin. Yan. For me naman, actually medyo mahirap yung transition from senior high school to college kasi aside na nasa adjustment period pa tayo, syempre nagkakaroon ako ng sepangs sa mga naging friends ko nung senior high ako kasi we chose different paths and iba-iba din yung career na gusto namin tahakin in the future. So ayun nga. Okay? Pero let's start muna by discussing setting goals. Establishing your own definition of success and developing a plan to get there are essential components of career and personal development. Ayan, paulit-ulit ko itong narinig partner to stay motivated and focused. Set SMART or SMART goals for yourself.
Specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Oo, tama. Para sa akin din na mas better nga na sundin natin tong SMART goals, yung specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Kasi syempre kapag may mga bagay ka na, may goal ka, pero syempre kailangan specific, tapos parang na-measure mo kung paano nga ba, like, paano mo ma-achieve yung goal na yon. Tapos, achievable, syempre, kung alam mong yun yung goal mo, dapat alam mo maa-achieve mo. And then, syempre, relevant and time-bound. Ganun. Pag sinabi mo ng mga relevant, syempre, pwede siyang i-connect sa mga gusto mo sa buhay. Tapos, pag time-bound, syempre, alam mo na, eto, sa ganitong, na to, maa-achieve ko na yung goal ko na yun. Ganun. Ang input ko naman dito, lalo na sa SMART goal, ang nagsa-stand out lagi sa akin pag nakikita ko to is yung measurable tsaka achievable. Kasi it's not bad to dream big naman talaga, pero kailangan mo ding sukatin talaga kasi yung skills mo. So, kailangan mo i-measure kung maaabot mo ba yung goal, tapos kung tingin mo achievable sa'yo. Kasi in the end kasi kahit na mag-dream big ka pero hindi mo naman na-measure na kaya mo pala, sa'yo din, in the end din kasi baka ikaw pa rin yung sarili mo pa rin yung masisi mo dun, di ba? For me naman, ang pinakatumatak sa SMART goals talaga is yung yung specific. Kailangan alam natin kung ano mismo yung mga goals natin sa buhay. Kasi kung wala tayong parang kung wala yung specific goal na yan, saan tayo dadalhin ng goal na yan? Di ba? Parang Tama. wala parang hindi mo alam kung saan ka tutungo in the future. Hindi mo alam kung saan yung patutunguhan mo. Kaya talagang parang pinaka talaga sa akin, yung tumatak sa akin is yung specific goal. Yeah. Kaya mag-agree na lang din ako sa sinabi mo kasi sabihin natin na, okay, akala mo yung tinitake mo na path is diretso sa goal mo, yung pala paliko-liko ka na, tapos hindi na siya uma-align dun sa goal na na kinukuha mo. Kaya much better talaga na specific ka sa goal. Okay. Ngayon naman, let's now shift our focus to personal development. Developing one's emotional intelligence and self-awareness are essential components of personal growth. Make time for self-analysis, engage in mindfulness, exercises, and develop resiliency in the face of difficulties. Recall that progress frequently occurs when you venture outside of your comfort zone. So welcome new experiences and accept failure as a necessary step toward achievement. Pero kamo partner, one thing I've learned talaga is, in today's dynamic work environment, the only constant is change. You have to keep investing in yourself if you want to succeed and advance in what you do. Or katulad nga nasabi ng Bini, buhay ay di karera. Kaya yun, wag tayong ma-pressure guys. Dapat yung iniisip lang natin palagi is, ginagawa ko to para sa sarili ko, for a better future, para sa pamilya, at syempre para sa significant other ko. Wag mong pansinin yung mga tao sa paligid mo. Mag-focus ka lang sa path mo. Di ba guys? Ay, ako doon, agree ako doon sa sinabi mong buhay ay hindi karera. Kasi totoo naman na dapat hindi natin minamadali yung path na tinitake natin. Kasi syempre, kailangan din natin ng process. It takes time. Hindi ka dapat nagmamadali. Pag minadali mo yan, mapapagod ka, tapos mapaburnout ka, parang sabi mo na, parang, ay, ganito pa pala dito. Ano pa ba? Patungo pa bang goal yung tinitake ko? Or baka kasi naano lang ako, ganito ganyan. Puro na lang tayo, mapapagod ka talaga as in kapag minadali mo. Tapos hindi mo parang mananamnam lahat ng achievements, lahat ng mga natatanggap mo. Like halimbawa, siguro nag-fail ka, hindi mo siya like kapag minadali mo tapos nag-fail ka, bigla ka na lang titigil, ay, ayoko na, gano'n na lang, dito na lang to, gano'n. Pero kapag nag-take ka ng dahan-dahan, syempre kapag nagkamali ka, iti-take mo siya as positive. Sabi mo sa sarili mo, siguro may purpose talaga, bakit ako nag-fail? Siguro dapat magpahinga muna ako, hindi yung tuloy-tuloy lang ako. Ganun. Kaya,
wag natin madaliin. Kaya nga, sabi nga nila, you can take small steps naman kasi hindi naman talaga karera ang buhay. Kung makikita mo yung progress ng iba, progress nila yun, hindi yung sayo. Ang pansinin mo lagi yung sayo kasi ano mo yun eh, path mo yun eh, hindi naman nila path yun eh. Yan no. Actually ako naman, aside dun sa quote na sinabi ko kanina, naniniwala din ako sa quote na there is no elevator to success. Siyempre hindi naman pwede na isang araw lang naghirap ka tapos the following day makukuha mo na yung gusto mo. Siyempre dapat dapat pinaghihirapan yan, di ba? Tama. And ayun nga, kailangan kung gusto mo talagang isang bagay, kailangan paghirapan mo to para makuha mo ito. Diba? Okay. Self-awareness is where it all starts nga, partner. And kung may advice man ako ibibigay is that you have to think carefully about your goals, values, and areas of strength and weaknesses. Establish specific objectives for your career and personal development, tapos come up with a strategy to reach them. Katulad nga nung kanina sinabi natin sa SMART, di ba? Yun. Be in the company of peers, mentors, and resources who push and motivate you to reach your full potential. Ayan, kaya nga, very helpful yung pagsali sa mga org. Kasi, sa umpisa, mag-adjust ka talaga. Pero, matututo ka naman eh. Yung skills na matututunan mo is magagamit mo. And of course, nadadagdagan din yung circle natin. Mas nakikilala natin sila as individuals, ano ba yung mga preferences nila sa ganito o sa ganyan, tapos lalo na yung sa work ethic nila. Matututo ka rin talaga. Alam nyo guys, para sa akin, I believe yung pagsali ng org ay nakaka-develop sa ating skills. We learn other things na hindi natin nalalaman sa classroom. Then, meron ding nagme-mentor na pwede mag-guide sa atin. And kaya, super grateful ako na nag-join ako sa DPS because I learned so much and I also found new friends. Ayun. Although time consuming siya kasi syempre pag nasa org tayo, marami rin tayong ginagawa. Pero I believe it is worth it na naging part ka ng success ng mga school events na at mas natuto ka talaga kung paano i-handle ang mga ganitong klaseng event na pwede mo i-apply in the future. Ayun. Oo, tama yun. Kasi, syempre, kapag sumali ka ng org, hindi ka, syempre, kapag sasali ka pa ng org kung kung ayaw mo ng mga may kakausap sa'yo, wala kang magiging bagong friend, ganun. Hindi ka sasali ng org kapag ganun eh. Kaya, thankful din talaga ako sa DPS kasi nung sumali ako sa DPS, parang tinuruan pa nila ako mag-step out sa comfort zone ko. Like, hindi ko talaga gusto yung mag-lead. Like, halimbawa, kaya nagulat ako kay Ate Stacy kasi ginawa niya akong OIC ng publication. Hindi ko talaga gusto. Pero yun, parang nung in-approach niya ako doon, parang sinabi sa akin na, it's time to take, a step. Tapos sabi ko, sige, na lang, magagawa ko rin to, kakayanin ko rin to. Kasi tuturuan naman nila ako, hindi nila ako papabayaan. So, ayun, parang, kailangan din talaga mag-step out ka ng comfort zone mo kapag sa mga bagay-bagay. Kaya sa pagsali sa org ka. Kaya nga, maganda nga din kasi na tama yung pipiliin mo peers kasi minsan meron talaga sa atin na kahit siguro hindi naman intentional, napapasailalim pa rin tayo sa peer pressure and whatnot, yung mga gustong lumabas, yung mga gustong gumala. Kahit feeling mo na ayaw mo, parang ayaw mo pa rin saktan yung relationship na nabuo mo na sa peers mo. Pero kung ganun talaga yung peers mo, mahirap talaga na makamotivate para din sa goals mo. Kaya kung gusto mo ng step forward sa goals mo, maghahanap ka talaga ng peers na mag-a-align sa goals mo. Pero hindi lang naman na para sa goals mo, syempre for relationships natin. Tama yun. Kasi kapag, maling circle yung nasamahan mo, hindi ka pataas niyan, pababa ka niyan. Tapos, imbis na diretso lang yung path mo, liliko-liko yan. Tapos, maguguluhan ka na, tama pa ba to? Gaganon ka. Tapos, wala na. Yun na yun. Tapos, kaya tama na yung circle of friends mo, lalo na ngayong college, kailangan yan. Kasi, syempre, kagaya ng sabi,
no man is an island. Kailangan talaga natin nung merong tutulong sa atin. Lalo na ngayong college talaga. Ramdam na ramdam mo yung no man is an island. Kailangan mo ng tulong ng mga classmates, mga friends mo, gano'n. Grabe, no? Napakaganda ng conversation natin na yun, guys, no? Pang-adulting na talaga, eh. I think this is a really interesting topic rin talaga kasi partner, especially for college students. Sa college kasi doon mo talaga mararamdaman na yung nagta-transition na yung buhay mo. Kasi parang dati lang, di ba, nung senior high ka, chill lang, laro ka lang, tapos gala lang kayo pag gusto nyo. Makakapasa ka pa rin. Pero, ayun, ngayon college ka na parang nakaka-guilty na magpapahinga ka lang saglit, tapos titignan mo pala school book mo, meron na pala. Meron na pala. Huwag mo na ipaalala. Ayoko rin to. Ito po yung assessment Oo. mo. Gusto ko nung Global kalimutan yung digits. burnout. Oo. Pero yun talaga, yun lang. Kaway-kaway naman po dun sa mga nakaka-relate. Joke lang po. Pero please keep in mind, wala naman pong masamang magpahinga kasi wala naman po sa ating robot na pwedeng mag-aral lang ng 24/7. Kasi kahit nga kung robot tayo, hindi na natin kailangan sana mag-aral kasi alam na natin lahat. Yun lang. You also have a life outside of your studies. Kasi it's really important to strike a balance between your academic and social life para hindi na rin tayo magbaliw. Kasi hindi naman kailangan lagi. Like, focus ka lang sa gantong bagay. So, dito lang dapat. Hindi ka magiging parang hindi mo ma-enjoy lahat. Kaya kailangan parang ka din eh. Meron ding tawag yan pag nagluluto ka, kailangan may sahog din para masarap. Ganon. Alam nyo guys, this one talaga, parang aminin ko sa sarili ko talaga na parang, napapaliw na ako kasi syempre sobrang lapit na ng finals. Diba? Tapos palagi pa walang pasok. Oo nga, kaya parang mas nakaka-pressure din. Pero, alam nyo guys, konti tiis na lang. Kasi syempre, parang actually hindi nga ako makapaniwala, less than a month na lang, matatapos na yung school year. No? Parang kailan ako mag-start tayo. Maganda nga mga insights mo, Axel. Ayun, moving on. Meron pala tayong question sa ating comment section and ang ganda nung tanong niya. Very relevant sa topic natin. And pupuntahan pa lang sana natin eh. Kaso may nanalo na. Ang question nga ay what practical steps can I take to integrate my career ambitions with personal growth initiatives, ensuring a balanced and fulfilling journey? Insights ko muna is face your fears kasi kanina pa nga namin inuulit yun. Ayun, take baby steps lang. Kung medyo natatakot ka pa rin, okay lang naman na mabagal ka mag-progress kasi towards sa goal mo pa rin naman talaga yun eh. Ayun nga, tsaka kung hindi mo ite-testing yung waters kasi pinapangunahan ka ng takot mo, hindi mo rin maaabot yung goal na sinet mo para sa sarili mo, di ba? I agree ako sa'yo actually na we have to face our fears. And for me, para sa term na yan, ang masasabi ko is kailangan talaga na ma-face natin ang fears natin. Kasi paano natin malalaman na kaya natin gawin ng isang bagay kung hindi naman natin ito susubukan, diba? It is very important to step out of your comfort zone para malaman mo na, ay, kaya ko pala to, diba? Ikaw naman. Tama naman talaga yung mga sinabi nyo na kailangan natin mag-step out ng comfort zone natin. Pero syempre, para sa akin, mas better din talaga na yung, alam nyo yun, yung passion mo, dapat aligned din dun sa path na tinitake mo, kagaya ng sinabi ko kanina. Kasi syempre, kung hindi ka mag-e-enjoy sa, tinitake mong path, mahihirapan ka. Mahihirapan ka rin umalis ng comfort zone mo. Kasi nga, hindi ka nag-e-enjoy. Ganon. Tapos, puro, yung mga alam mo yun, parang, sige, puro requirements lang yung gagawin mo. Tapos, tapos, wala ka ng move na gagawin. Siyempre, iba rin naman sa atin, sa pag-take ng path, hindi lahat kontrolado. Hindi nila hawak yung decision nila sa kukunin nilang path. Kagaya natin. Tayo, yung iba sa atin na magte-take ng college, hindi talaga tayo kumuha nung course na yun. Hindi natin ginusto, ganon. Sa iba kasi,
parang nape-pressure sila ng mga parents nila. Tapos, parang hindi pa talaga sila decided, pero naano na sila ng mga peers nila na, ay, eto kunin mo. Kasi bagay ka dito. Puro makikinig sila na makikinig sa ganun. Tapos, parang, syempre, maano nila na, ay, oo nga, ito yung dito na lang ako kasi sabi nila. Puro sabi nila, hindi yung sarili mong desisyon. Kapag naman sinunod, di ba marami naman sa atin na kumuha ng course na as in talaga sa natin, decision natin. Kagaya ko, kasi hindi naman talaga first choice sa akin ang psychology. Ang talaga, first choice ko is tourism talaga. Pero, kasi kaya ko lang naman na lagay sa mindset ko na, ay, tourism kukunin ko. Kasi yung sa parents ko naman, parang inaano nila na, ay, itong anak ko magtuturism to. Ay, bagay sa kanya yung tourism. Kasi matangkad siya. Puro ganun yung sinasabi lagi sa akin na naipagmalaki na nila, hindi ko pa nga natitake, pero naipagmalaki na nila na, uy, yung anak ko magtuturism yan. Puro sila ganon. Sa, syempre, payabangan ng mga dyan sa kamag-anak. Puro ganon. Sasabihin nila na, si Senya, magiging magiging tourism yan. Gaganyan, magpa-flight attendant yan. Tapos, pati yung mga tao sa paligid ko sasabihin sa akin na, ay, oo, tama, maganda maging, flight attendant, malaki yung sahod, ganito, ganyan. Pero, nung nag-senior high, dun ko na-realize na, tama ba talaga? Gusto ko ba talaga yung, yung pagiging tourism? Kasi merong time na nag-OJT kami, tapos parang ang ko nun, hindi ako para dito. Kasi parang ko na, dapat, parang siguro meron qualities akong nakita sa sarili ko na hindi ko makita sa pagiging, flight attendant. Tapos parang mas na ko nun more on, sinasabi na ng mga kakilala ko, as in yung pinaka-close ko talaga ng mga friends, sinasabi nila na, ang galing mo mag-advise, bakit hindi ka mag-take ng psychology? Tapos parang nung sa akin na, ay, may psychology nga pala. Bakit hindi ko naisip na yun yung i-take ko? Na parang, oo, try ko kaya, kasi feeling ko mas pasok ako dito. Tapos feeling ko rin, mas mag-e-enjoy ako. Kasi in the time na halimbawa graduate na ako, magagamit ko yung skills ko na talaga sa pag-advise, sa pakikinig. Tas parang mas na ko rin na gusto ko, ito yung gusto ko kasi gusto kong makatulong dun sa mental health ng mga tao. Kasi syempre sa panahon din talaga ngayon puro ganyan eh. Kaya nga 'di ba, magte-take ka ng path, rin yan eh, madadamay din dyan yung mental health mo na like, lalo na pag nag-fail, sasabihin nila, ay, ayoko na. Kasi nag-fail na ako. Parang ito pa lang yung first time nilang mag-fail, pero aayaw ka agad, ganon. Mali yung ganon. Mali yung ganong mindset. Kasi dapat, kapag nag-fail tayo, iti-take natin yon as a positive. Kasi syempre, ay, nag-fail ako, ibig sabihin may hindi ako nagawang tama. Kulang pa yung effort ko. Ganon. So, kapag pinagpatuloy ko yung path na to, dapat ready rin ako sa failure, sa pagod, dahil sa pressure man or kung ano mang outside pang makakabawas ba ng natin. Kaya mahalaga nga na yung career path mo is aligned din sa kung anong gusto mo para alam mo yung may motivation ka magtuloy. Ganon. May motivation ka na ay, kasi ginusto ko to, parang ganun. Ito talaga yung path, tapos nag-e-enjoy na ako dito. Parang ganun. Kaya, much better kung aligned yung passion mo sa career mo. Actually, ganun din ako. Medyo nakarelate ako sa sinabi mo. Kasi, siguro nung bata ako, nung hindi pa ako masyadong matured, ang pangarap ko talaga nung bata ako is maging teacher talaga. Pero nung tumanda kasi ako, parang mas madami naging relevant na bagay na yun, 'di ba? At mas ako, mas naging malawak yung information ko na tukol dun sa trabaho nung yung mga ibang career na iba't ibang career, basta ganon, yung mga kasi ngayon mas better nga na isipin mo yung like maging anong tawag dun, yung parang maging ka dapat kailangan mas yung iisipin mo na ngayon hindi yung para sa lang
saya, ganun. Kailangan pa- iisipin mo rin na, ay, kailangan malaki rin yung kita ko. Mas mas naging interested din ako sa iba kasing mga career paths katulad ng mga law, mga psychology, mga communication kasi parang mas sila na yun eh. Mas relevant. Although wala namang masama sa pagiging teacher, pero parang kasing na-realize ko na parang hindi siya para sa akin. Parang siguro dahil lang mas naging interesado ako sa mga ibang courses nga, di ba? And syempre, alam naman natin na sobrang relevant talaga ng mental health na yun. Di ba? Kaya parang gusto ko rin talaga maging psychologist talaga. And yun nga, gusto ko rin talaga maging maging mental health advocate. So, ayun nga. May gusto kong isingit actually. Kasi nabanggit na nga natin na face your fears. Tapos, nabanggit na din ni Senya na kung pipili tayo ng career, wag sana yung ng iba. Meron akong kilala na napapili siya ng career ngayon kasi mataas daw yung yung sahod, oo. Ang problema din kasi hindi niya na-realize na wala pala dun sa wala sa gusto niya bukod sa sahod at the same time wala din sa skill set niya. Pag sinabi din kasi nating face your fears, hindi lang sa to take a step forward pero to realize din na if hindi talaga sa atin, we have to take a step back. Diba? Yes. Kasi sa kanya, pinilit niyang tapusin yung first sem niya. Kaso wala nga talaga sa skill set niya. So, hindi niya din talaga Tapos siya din na-disappoint dun sa sarili niya kasi hindi niya talaga kinaya. Pero feeling niya nasa sa kanya yung yung kasalanan. Pero kasi hindi lang talaga siya nakapag-measure na hindi niya pala kaya to. Tapos wala rin sa kanyang hindi niya rin or like natakot talaga din siya na parang too far na para mag-step back. So, hindi niya rin naharap yung fears niya. Pero ngayon, okay naman na siya. Nag-shift na siya from another course na mas Gusto niya talaga. mas gusto niya, mas relate siya dun sa mas aligned sa goals niya. Okay. Siguro parang dagdag ko na rin, siguro yung reading din. Kasi mas mas nababroaden yung knowledge natin, mas na-enhance yung vocabulary skills natin, and ayun, parang mas nare-relax tayo, at mas pag reading kasi parang feel ko mas nagiging matalino ako in a relaxing way. Kayo guys? Din, sa akin kasi, or like, ang ko sa reading, another hobby na rin siya. Healthy din, actually. And, sabi nga nila dyan, do your due diligence. Kasi, hindi lang naman teachers ang kailangan magturo sa atin. Kasi kailangan sa sarili din natin may tatanggapin tayong information. Lalo na kung, like, hindi lang naman sa self-interest natin, pero para makapag-keep up din sa flow ng environment natin, whatnot. Oo, kasi syempre din, kapag ganyan, dapat matuto rin tayo maging flexible. Kasi syempre, hindi lang dapat sa pag-adapt din yan. Halimbawa nga, kagaya nung iba na hindi nila hawak yung decision nila. So syempre, matututo sila na kailangan nilang matutong mag-adapt dun sa path na tinitake nila. So kailangan nilang maging flexible ngayon. Kasi syempre kung sabihin natin, ayan, parents nila yung nag-decide para dun sa path na ititake nila. Tapos hindi sila mag-a-adjust. So parang mababurnout siya ng mababurnout. Tapos siya na, marirealize niya lang na parang mali na talaga. Hindi kasi siya mag-a-adapt. Kung hindi siya mag-a-adapt dun, mas mahihirapan lang. Tapos kasi kapag naman natuto ka rin mag-adapt, matututo ka rin naman na mag-enjoy dun sa mismong path na yun, sa tinitake na yun. So, matuto rin tayo maging flexible. Siguro dagdag ko rin, learn something new. Actually, na yung summer vacation kasi, I'm planning to take driving classes para ayoko na rin kasi masyadong mag-rely masyado sa parents ko or yun nga, sa Grab, di ba? Para para nakakabiyahe na rin ako mag-isa, di ba, papunta sa school, imbes na ihatid nila ako, parang ihatid ko na lang yung sarili ko sa school. Oh, nice. Yun din sana plano ko for summer, driving classes. Kasi not only na
meron na akong means ng transportation para sa sarili ko. But at the same time, like, gusto ko rin matuto na, like, mag-trust sa sarili ko na kaya kong mag-drive kasi tagal ko na rin kinakatakutan yan actually. Pero, yun nga, face your fears. Diba? Paano ba yan? Oo, Kapag diba? ganun. Face your fears. Mm-mm. Di paano ba yan pag natuto ka na, edi may gagala mo na talaga kami. Yun na talaga yan. Yun. Ay, pero hindi ko pa rin sagot yung gusto. Siyempre naman, kami na yung bahala dyan. Yun lang. So, yun nga, pag kaalis na tayo doon, naka-step out na tayo ng comfort zone natin, much better kasi nga, magiging maayos na yung career path and yung goal natin, parang nakaset na talaga siya. Parang ayun, nakikita mo na ayun na yung goal mo, tapos magiging better lang yung takbo ng life mo. Hindi ka magliliko-liko, ganyan, daming segue, ganon. Kaya nga, like, huling dagdag ko na din kasi is, pag nakahanap ko na ng style mo, ng habits mo, commit, stick to your job. Kasi, or like sinabi ko din naman kanina na at least face your fears kasi kung may mali talaga, you need to take a step back. Pero, if nahanap mo na talaga yan sa sarili mo, you have to commit na. Or else, sabi nga ni Senya, baka pag-ewang-gewang ka pa din sa path mo. Yun lang. Ayun. Kapag ganun talaga, marami rin na mas makikita mo yung kailangan mong i-achieve kapag nakaset ka na ng mismong goal mo. So, yun, face your fears, maging flexible, tapos learn new things, yun, sa pag-adapt, yun. Pero ang talaga dyan, magtiwala ka sa sarili mo. Tama yan. Kasi kapag hindi wala kang tiwala sa sarili mo, wala. Mahihirapan ka rin. Ayun. Dagdag ko na rin to guys. Para sa akin we should always be open to feedback, di ba? Kailangan lagi tayong nakikinig kung pagdating sa constructive criticism kasi it is a way for us to improve, di ba? And lalo na kung alam naman natin sa sarili natin na may flaws tayo, di ba? And ayun, ako kasi aminin ko sa sarili ko na madami pa talaga akong kailangan i-improve and ayun nga, parang gusto ko talagang mag-improve. Kahit alam kong medyo mahina ako sa bagay na yun. So, ayun, hindi naman ako nasasaktan if ever na may nagsasabi sa akin na na parang hindi masyadong anong bang tawag? Basta hindi siya hindi naman siya negative pero parang kasi dati siguro based sa past experiences ko, nasasanay ako na laging positive yung yung feedback about me. Pero pag na yun kasi, actually na isang beses, siguro nung school project namin yun, nung senior high ako, parang dun sinabi sa akin ng teacher ko na na-disappoint ako na parang sa sarili ko na sinabi sa akin teacher ko na parang hindi ko nagawa yung best ko. Pero ayun, parang siguro it's a way for me to improve talaga. And after that, nag-improve nga ako. Parang masaya sa feeling talaga na nag-improve ako dahil dun sa sinabi niya. Thank you, Axel and Drew, sa mga insight nyo kasi sobrang marami rin akong nakuhang mga new learnings nga nasabi nyo. Ayan, we thank you for joining this exploration of career and self-development. Never forget that you are constantly on a path to improve both personally and professionally. Continue to believe in yourself, accepting change, and making goals. And thank you for giving us the opportunity to share our insights about career and self-development. We also hope na may natutunan ang viewers sa mga sinabi namin and sa mga napanood ninyo. Diba? Siyempre, we would also like to thank those na nag-support ng aming DPS fundraising dito po sa Sari-Sari Kalinga sa Kalikasan. At ang mga malilikom po namin dito na pera is mapupunta sa Daydays Foster Home. Yun po. And this is Senya. This is Drew, And this is Axel. and until next time, Thank you for listening. Bye! thank you. Bye guys!